We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Dagmang na mga ipis nanotaran sa Naga City. Pila kan mga lunadan na pasiring Samar, nanotaran naman na mas naglalawig pa. Asin aramon ang nakaka-good vibes na rason kan pagparabatok kan Golden Retriever na iyan sa Camarines Norte. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotihiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po, si Jessica Kalinog. Dating soldado Gadan, makalihis tambangan kasuugma sa Tinambak, Camarines Sur. Mga sospek, posibleng miyembro sa buot, nin makawalang grupo, susog sa mga otoridad. Ani ba pang detalye, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, paghaling Tinambak, papuli na kuta na sa Banuan ng Bombon, Camarines Sur ang mga biktima kan pag-abot kaini sa kurbadang porsyon kan Barangay Bagakay sa Tinambak, piglaining pigtambangan kan daipa na bibistuhang mga riding in tandem. Dead on the spot ang 52 anyos sa dating soldado asin dating manakapitan makalis tambangan kan riding in tandem pasado alas 5 ng hapon kasuudma sa Barangay Bagakay, Tinambak, Camarines Sur. Irido man ang live-in partner kaini na pamayo kan Public Safety Office sa nasabing banwaan. Sigon sa pirang residente, nakadawg na sa nasindaning sunod-sunod na putok nin badil. Dahil na bilang siya basta sunod-sunod si putok niya. Garod naman sa kurbada pa lang, binutukan na siya, tapos nagpundo siya dyan. Diyan na siya tinadtad din bala. Mahihiling pa sa lugar ang mga bakas din dugo kan mga biktima. Mahihiling man sa lugar ang pirang basyon nin bala nin badil. Sa pag-iimbestiga kan kapulisan, papuli na kutaan na sa Banuan ng Bombon, Camarines Sur ang mga biktima gikan sa Tinambak. Alagad pag-abot sa kurbadang porsyon kan lugar, dumaan na ini, pinaoranan ning bala kan daipa na bibistong mga sospek. Blanco pa ang mga otoridad sa posibleng persons of interest, alagad may motibo naman na pigahiling sa insidente. Meron po tayong tinitingnan na anggulo na posible pong may kinalaman po sa dating trabaho po nung biktima na siya po ay dati pong former member ng Philippine Army. So ngayon po, isa pong anggulo na tinitingnan po natin na baka po ang ating mga or ang ating perpetrator ay miyembro po ng mga kabilang grupo po. Pinurbaran man kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia na makuha nining pahayagan pamilya kan biktima, alagad nagsayo man na muna ining magkomento sa insidente. Jessica, makakatabang man sa buot sa nagpapadagos na hararumang investigasyon kan mga otoridad itong itataong statement na kaibanan kan biktima na nakasalbar sa insidente. Iyan nga ning madeterminaran asin man maaraman kung sisay talaga ang nasa likod sa pananambang kasuudma. Jessica? Diyos mabalos, Chris. Pasintabi po mga kapuso, dagmang ipis nanotaran sa may Central Business District kan Naga City kan biglang magbaha kan Biyernes. Importansya kan pagmantinir kan kalinigan kan kapalibutan, pigtawan doon man kan Naga City Health Office. Uyan report. Go, ipis. This is not a drill. This is real na real. Totoong mga ipis ang mahihiling sa video na iyan. Mga ipis nakasabay kan pagbulos kan uran, garo naghanap man nin masisirungan. Ang video na iyan, kuakan 22 anyos na si RJ, pasado alas 2 nin hapon kan Hunyo 7. Papunta na po ako sa work, tapos maulan dito po sa Naga.
Tapos dyan po sa may harap ng CBD, nagbabaha na and lumalabas na po yung ipis na parang ipis apocalypse na po yung nangyayari. Ang kalabaan na ini kaninoy and Cory Avenue, buminaha mandaakan aldaw na ito. Kan magsupay ang tubig sa mga kanal, saka man nagruluwasan ang mga ipis. Alagad antes paman ang pagparauran, Huwebes pa sa nadaanin hapon kan marisana ni Irene ang pirang ipis na nagkakamang sa laog kan sa indang kakanan. Hindi iyan sige ang lupad-lupad, pero mga tulo, kasi may nagkakan nga ni, tuklo sa kuya, gibo ko man, ko na lang ni kasi day man siya itong grabing nagdakulon siya. Lalo ako takot, mapatay ko man sa ipis, pero day man po, pigano malang ka niyo na, pag nakakuyan niya sa basta day lang siya laog yan na may taong makakan. Todo linig man subuot sinda sa palibot kan kakanan, kaya sigurado sinda na bako hali sa laog an ipis, kundi hali sa mga kanal sa luwas. Tulong bagay, sigon ki Chief Sanitation Inspector Abel Tintugan. Pwedeng may pagkukulang sa sanidad kan mga establishmento sa lugar. Ang tubig na darakan makusog na oran na nakaabot sa saindang istaran, o kaya may nag-sprainin bakong knockout chemical sa may kataid, kaya nagruluwasan ang mga ipis. Pakiulay mi po sa mga establishment. Iyan, dapat obligasyon taman po na check-on sa tuyang pasilidad. Kung ano baga ang status na, kung medyo makakroach, mag-apply po ng pagkuhan sa tataong pest control. Ano po? Kami man, kung may request man, kinakaya mi pamandigdi, pwede man nindo ipadaraan request nindo. Tatrabawon mi po yan. Makalihis ang pagbaha kan Biyernes, dahil naman daa otronano taran ang dagmang ipis sa lugar. Alagad ang nasambit na pagirumdum kan sanitation office. Obserbaran man lugod kan gabos na nagtitinir sa inmanasulok kan syudad. Kaibanan si Jovel Obiso asin Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Rider nin motorsiklo lugadan, makalihis makabudal sa sarong sedan sa San Fernando, Camarines Sur. Mantang duwang motorman sa Paracale, Camarines Norte, nag-head-on collision, duwa ang irido. Tutukan iyan sa report ni Chris Novello. Lugadan ang sarong rider makalis ini makabudal sa sarong kotse sa Banuan ng San Fernando, Camarines Sur. Nagluluwas sa investigasyon kan motoridad na pinurbaran kota na kan rider na likayan ang nagbabalyong kotse alagat inabot man giraray kaini. Nagsapo nin lugad sa man na parte kan lawas ang rider mantang maswerteng daiman nakulugan ang driver kan kotse. Sangon yan pigahalat na sana kan kapulisan kung maso na din kaso iagi na sana sa areglo kan magibong nalado ang insidente. Sa Paracale, Camarines Norte, doang motorista man ang lugadan makalis magbanggaan ang mga minamanheho kaining motorsiklo. Napag-arama na may helmet ang saro sa mga rider na nagsapot nin matinding tama sa lawas, matang slight injury sana ang sinapo kan saro pang rider. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan motoridad kung siisa may sala sa insidente. Mantang pigahalat pa kan PNP kung iagi na sana sa areglo kan ambuslados ang nangyaring insidente. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Good vibes ang darakan 2-year-old na golden retriever na si Cindy sa Daet, Camarines Norte. Firmam kaya na ini, kinuanan nin video si Cindy. Mantang pigpaparabatok an bado na nakasabit sa luwas kan kudal kan sa indang harong. Igwa kaya nin ladawan nin taong nakaimprenta sa bado, asin pighuna kan ido na nagsisirip ini sa laog kan sa indang harong. Ikinaugmaman ini kan sa iyang firmam na si Jovelyn. Hulitan nagpapahiling subuot ini na preparado si Cindy na protektahan an sa indang harong asin pamilya. Sa ngunyan, padagos na nagaani nin mga positibong komento sa social media ang nasambitan ng video ni Cindy. Flying ipis o nagkakamang na ipis? Nagkakamang na ipis. Madaling magadan. Parehas. Ano po? Naglalayog sa nagkakamang malambagayan. Nagkakamang na ipis. Paano po, ma'am? Hindi. Nagkakamang na ipis. Paano ba? Dahil naglulupad. Flying ipis o nagkakamang na ipis? Nagkakamang pong ipis. Doon na lang pong nagkakamang kasi madali pong anahon. Madaling tirisin, madaling sumpitin. Siyempre, nagkakamang na ipis. Paano po? Ayan, sa pinakamalupit yan sa gabos. Ayo. Madali ko madamok, sir.
Dahil ka nga nagkakamang, masakit niya dako punta nagkakamang-kamang ani. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Duwang harong an natumtom makalis magbungkaras an kasulo sa syudad nin Masbate. Tulos man na nagresponde an kabuhan kan BFP, alagad marikas na naglakop an kalayo sa magkataid na mga harong. Sa inisyal na investigasyon kan BFP, nagpuon an kalayo sa kisame kan sarong harong kung saan naghaloy pa nin haros sarong oras antes maideklara an fire out sa lugar. Sarong persona ang nagsapo nin minor injury mantang sa initial assessment kan BFP. Kinakarkulong nasa labi 93,000 pesos ang danyos na pigwalat kan insidente. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa pigikanan kan kasulo. Yung isang biktima nga ay aming na-interview na doon daw sa may ibabaw ng kanilang kisame may biglang spark. At saka doon na biglang bigla siyang lumabas kasi hindi na kayang apulahin. Naresibe na ba nindoan sa indong national ID? Kung dai pa, pwede nang aprobetsaran ang piglansar na Digital National ID kan PSA asin DICT. Kung paano, aramon ta sa report na ini. Kanpunan ang pagpaparehistro para sa national ID. Saro si Analisa asin sa iyang agum sa mga enot na batch na nag-aprobetsar kaini. Kantugutan ng magparehistro ang mga menor de edad. Pinakuan naman ninda ang tulonindang aki. Kaya anas na sinda, igwa ni national ID. Intero na po kami. Yun na lang ini yung saroang papel. Ang nakaprint sa papel na kopya kan e-fill ID, prone na mabasa. Minsan, pwede pang malingawan darahon kung naghihidali. Ang Philippine Statistics Authority as in Department of Information and Communications Technology o DICT, igwananin kasimbagan sa bagay na iyan, kopya kan national ID na pwedeng ma-access anytime, anywhere. Ini ang Digital National ID na piglansar kan Hunyo 10. Valid as the physical ID subuot ini, pwedeng ma-access sa national-id.gov.ph o kaya sa eGov.ph Super App sa mobile phone. Ang question naman doon is tatanggapin ba siya? Ang sagot naman namin, meron kaming mga ways para ma-verify yung ID. So, meron tayo before yung PhilSys check. Ngayon, ginawa na siyang everify.gov.ph. Nag-try kami and nag-work naman na yung mismong QR code from the digital ID can be scanned using the e-verify tapos verifiable na. Pigtawan doon man kan opisyal na may penalidad na katampad kunan sarong opisina dahil akuon ang national ID, physical man o digital. Sa presente, nasa 1,539,000 na mga individual nasa Camarines Sur ang nakarehistro sa PhilSys. 90% sa mga ini ang nakaresibe na kan sa indang physical na national ID. Ang natatadang 10%, pwede naman mo nang aprobetsaran ang digital version kaini, mantang nagahalat-halat kan delivery. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nagpuuna ang bakasyon kan mga estudyante asin para tukdo, nagpuuna naman na magruso ang mga biyahero sa pantalan kan Matnog, Sorsogon. Kaya ang pila kan mga lunadan na pasiring sa Visayas area, haros kilometro na ang laba kung saan nakaabot na ini hasta sa Banwaan kan Bulan asin Irosin. Sigun sa pirang driver, pirang aldaw na subuot sindang nakapila, alagad hasta sa ngunyan, day pagiraray nakakabalyo. Normal man ang biyahe kan mga barko sa Matnog Port, alagad huli sa kadakol ng mga lunadan, asin biyahero, kaya day gabos na akomodar. Mahigot man ang pigpapautob na seguridad kan mga otoridad sa lugar. Naga City Bike Board, pigklaro asin pigtawan doon na daisinda nagbabawal kan paglaog kan mga e-bike sa syudad. Hali sa pagtaraid na banwaan, makalisubuot makaresibe nin reports na pigbabawalan na maglaog kan Public Safety Office. Ansimbag kan Naga City PSO, aramon sa report na ini. Sabi ko mamang kaming kasuguan kayan. Pikapod ko man sa tuyang mayor, personally, kang Webes, nag-ilingan kami, sabi sa kuya, mga yakong tigut, sa taram kaya na bawal maglawing na sa luwas kang Naga.
Iyan ang pigtawan doon ni Naga City Bike Board Coordinator Buboy Hernandez. Makalihis igwang makaabot sa iyang reports na may mga rehistradong e-bike users gikan sa pagtaraid na lugar ang subuot da ipigtugutang makalaog sa syudad puon kan Hunyo 4. Sa datos kan opisina, 1,875 na ang mga rehistradong e-bikes sa syudad. 60% kan mga inian gikan sa pagtaraid na banwaan. May nagsasabi na sa muya kami sir din nakapinapalaog lalo na sa part kami Laor. Anong pinadok sa PNP? Sa PNP sa PSO. Alagad pagklaro kan Naga City Public Safety Office, mayo man sindanin pigdadakop, nasitar o daipigtutugutan na maglaog na hali sa luwas kan Naga, apwera na sana sa mga nagpupurbar na magkayod digdi. Igwad ang national law na bawal na na territory by territory na ang pwede mangyari. Na kung kalabangga ka lang, kung magaraw, kung pili-pili ang sistema. Kaya ang problema po kani, paano may ma-i-implement ang bawal maglaog ang mga ibang banwaan sa laog kan Naga. Ang suwestyon ni Peñas, kung ibabawal na talaga ang mga hali sa luwas kan Naga, tauan mo nanin konsiderasyon ang mga nakarehistro na, asin magkaigwanin klarong regulasyon kung paano ang gikibuhon digdi, asin hasta mayo pa kaini, day man sinda madakop, masitar o mapangalad kan paglaog kan mga e-bike na gikan sa ibang banwaan, basta mayo nin pigbabayular na lay. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sa tahaw kan kadagatan, nasakop kan barangay Bakak, Bagamanok, Catanduanes, mahihiling ang sarong sadit na isla na kun apo doon, Fertility Islet. Alagad ba kung basta ordinaryong isla ang Fertility Islet? Pigdadayo kaya ininin mga turista, nagikan pa sa manlain-lain na lugar. An iba urog na ang mga may agom na nadidipisilan na magkaaki, nagpapasyar sa lugar sa pagtubod na igwadigding milagro. Nagdudulot ang mga ininin sugok sa lugar asin pigahagad na mabiyayaan sindanin aki. Huli ka ini mahigot ang pigigibong pagbabantay asin pagprotekta kan mga otoridad sa lugar na naging parte na kan historya asin turismo kan banwaan. Para lang siyang statue na biglang lumitaw sa dagat. So, very amazing po yung itsura niya. Ayan yung misteryong kahit ngayon hindi rin namin maintindihan. Sa dami ng bagyong dumaan, sa lakas ng alon na humahampas dyan, talagang hindi kayang itumba. Siguro ganyan talaga paggalit si Kurakog. Ma'am, saan ka takot sa flying ipis or nagkakamang na ipis? Sa naglalayog po. Ano to sa naglalayog? Ano sa naglalayog? Minsan, makakilag. Sa naglalayog. Ano sa naglalayog? Kasi di mo naman aram kung masayin siyang direction if ever kung maglayog siya. Sa lumilipad, naglalayog na ipis. Bakit? Kasi parang yung impact niya pagdapo sa'yo, parang nakakatakot. Sir, saan ka takot na ipis? Sa nagkakamang or naglalayog? Sa nagkakamang, siyempre. Ano sa nagkakamang? Makatakot na nagkakamang, madali yun. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nag-dissipate o natunaw na ang nabilog na low pressure area sa Partecan, Butuan City, Agusan del Norte. Sigun sa Pag-asa sa ngunyan, day nakakaapektar sa nasyon ang southwest monsoon o duros habagat. Alagad sa mga masunod na aldaw, posible na ining magdaranin mga pag-uran. Sa datos kan Metro Weather, dakulang parte kan Bicol Region ang uuranon, ngunyang hapon mantang piglalaoman na magiging hababaan tsansa nin oran pag-abot nin banggi. Lauman man ang mapanganuron na kalangitan asin warak-warak na mga pag-uran sa iba pang parte ka nasyon. Metro Peso Naga may programang nagpapasubli nin kapital sa mga MSME sa irarom kan Enterprise Development Center. Alagad mga nag-loan sa opisina, pigaapodan na magbayad susog sa napagkauyunan na durasyon. Uyan report. Kan mga panahon na kaipuhang maray ni Eravel nin kwarta, sa kamandaan nag-arabot ang mga tabang na diin niya piglalauman.
in-offer sa akin ng best friend ko itong pwesto na wala akong renta. So, kung may pwesto ako, wala akong kapital, so naisip ko yung Metro Pesos. That time, talagang ako lang yung breadwinner ng pamilya ko. Nag-undergo ng medication ng husband ko, operations. Sa Iraromcan Enterprise Development Center, nagpapasublian Metro Peso Naga, nimpang kapital kan mga micro, small and medium enterprises sa syudad kan Naga. Taong 2023 kan enot na makasubli digdi si Eravel. Bulan-bulan niya ining pigbabayadan. Asin herak nin Diyos, mayuman subuot siyang mintis sa pagbayad. Kaya nakaotro pa man utang. So dapat talaga pag naglulong tayo, yung kaya lang natin bayaran at alam natin kung saan dapat ilagay at alam natin kung paano natin ito ipaikot. Since 1990s, kan magpuon ang programang inikan Naga City LGU, labi sa 20,000 na mga individual asin grupo naman ang nabenepisyaran kaini. Asin kadaklan, nakabarayad man, day sa nanawawaran ni nagkapira na nadedelay sa pagbayad sa napagkauyunan na durasyon. Ang usual taka na ginigi po, pinapadarahan tapos yung demand letter. And then, kung pwede, makaigdi sa opisina para mahiling naman si mga rason kung talo tayo nagkabayad. And then, magkakaigwang panibagong pagulay. Kung ano ang pwede ming gibo na tabang. Taon-taon, nasa 2 milyon pesos subuot ang pigaalokar na pondo para sa pagpapasubli nin pangkapital. Ang pinakaobheto kan opisina, maibalik ang gabos na pigsusubling kwarta. Nganing magamit man, kan iba pang mauot, makaporbar kaini. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Negatibo na sa red tide toxins ang nagkapirang lugar sa Bicol Region. Sa pinakahuring monitoring kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kabale sa mga lugar na nagnegatibo na sa red tide toxins, ang coastal waters kan Milagros asin Mandaon, Masbate, Sorsogon Bay asin ang Wag Lagoon sa Matnog, Sorsogon. Katakod kaini pigtutugutan na liwat ang pag-harvest asin pagkonsumo nin shellfish gikan sa nasabing mga lugar. Salbado na subot ini para kakanon kan mga tawo. Sa ibong kaini pinagirumduman kan ahensya ang publiko na maglikay man giraray sa pagkakanin shellfish nagikan sa coastal waters kan San Benito sa Surigao del Norte, Dawis sa Tagbilaran City, Bohol asin Dumanquillas sa Zamboanga del Sur. Ninhuli taman tinidong positibo sa red tide toxins ang nasambitan ng mga lugar. Nasa 60 pet dogs and cats libreng pigkapon kan Naga City Veterinary Office. Ang iba pang kampanya kan opisina dapit sa responsible pet ownership. Aramon ta sa istoryang ini. Lampas 50 na daan nagin atama na ikos kan 20 anyos na si Karen sa nakalihis na mga taon. Alagad pirming nakakabutas asin dagos na nawawara. Urog na kun inhit an mga ini. Kaya nga ning maibitaran na mawaran liwat nin ataman an sa iyang 5-month-old pet cat na si Gio. Sa iya nang pinakapon ngunyan. Sige na po kaya siyang luwas ning harong, nakakarayo na po. Tapos baka po may magkuapa ning ano. Kaya po sabi kang magurang ko, ipakapo na lang daw po para po magdakula pa po siya. Tapos magstay sa harong. Si Tirso, hali sa Barangay del Rosario, dinara sa Plaza Rizal ang sa iyang 5-month-old German Shepherd na si Start, nganing ipakapon man. Abo na pong magdakol. Yun lang po. Dahil, sir? Mapagal na po pagkadakol na. Okay na po yan, tama na natulo lang. Bakusa na nga ni ida sa mga tao ang family planning. Dapat magin sa mga atamang hayop man maobserbaran ini na kung dai na kayang masustinir ang mga pangangaipo, baka iyo naman ang senyales na tama na ang numero kan mga ataman mo. Iyan ang saro sa mga pigkakampanya kan Naga City Veterinary Office, kaya kasabay kan selebrasyon kan charter anniversary kan syudad ni Naga. Nag-opresir sindanin libreng kapon para sa nasa 60 mga lalaking ido asin ikos. Yes po, si sa kapuntal, importantihon man din po siya para po ma-preventa si overpopulation kaining mga atamantang ido sa kaikos. Kasi ang gusto, tamatada lang si itong kayang kontrolon kan si mga responsible pet owners ta po. Nasa 75 pet dogs and cats man ang naka-aprobitsar kan 75 pesos worth na anti-rabies vaccination kan City Veterinary Office. Ang pagpapabakuna sa mga atamang hayop, dapat taon-taon subuot na pigigibo. So aram taman po baga, dakul na ngunya nangyayari po ni nagagadan dahil po sa rabies sa tao. Kaya po, para po ma-preventa po iyan, kaipuan ta pong pabakunahan sa tuyang mga atama ng mga hayop. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
Day nagin ulang ang sitwasyon sa likod kan mga rehas para day makatapos sa pag-aadal ang mga persons deprived of liberty sa Daet District Jail sa Banwaan kan Daet, Camarines Norte. Nasa 37 PDL kayaan matrayumpong nagresibe kan sa indang diploma sa paagi kan Alternative Learning System. 13 sa mga ini ang nagtapos sa elementarya, 20 sa junior high school, asin 4 sa senior high school. Mas naging magayon man ang pag-aadal kan mga PDL, hulita apwera sa resident ALS implementer na sarong BJMP personnel, nagbibisita man ang mga ALS teacher gikan sa luwas kan pasilidad. Ang nasambitan ng programa, parte kan kampanya kan BJMP Camarines Norte, nganing mareforma ang mga PDL asin mabago ang buhay kan mga ini. Mantang nasa laog pa kan kulungan, hasta sa oras na makaluwas na ang mga ini. Dito po nila na-realize na hindi po natitigil sa loob ng piitan yung ang kanilang pangarap. So na-encourage po yung iba na mag-aral ulit. Nature adventure as in crystal clear na salog sa sarong barangay sa San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Pwedeng ma-enjoy sa kantidad sana na 10 pesos. Pasyarantayan sa istorya ni Rosie Nieva. Sa panahon ngunyan, igwa pa ba nin magayon na pasyara na pwedeng dumanan urog na kung medyo limitado ang budget mo? Sa Barangay Matakong San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte, pwede yan, hulitaan 10 pesos mo, pwede ka nang mag-enjoy sa Colgante River. Solamente kaya ang environmental fees na ang kaipuhan mong bayadan. And the rest, mayo ka nang iisipon kundi mag-relax asin mag-enjoy sa nature trip and adventure kay bananan sa imong pamilya o barkada. Additional challenge man ang agihan sa lugar, huli taigwang ampas pababa sa Colgante River. Alagad ang tas makaabot sa salog, kaipuhan mo munang magbalyo sa sarong hanging bridge. Sulit man ang pagal, huli ta ma-enjoy mo digdi ang malinig asin malipot na tubig. Dagdag pa ang preskong duros, huli ta haros na papalibutan ini nin mga poonin kahoy. Nag-enjoy yung mga tao, and ito nga, nag-advance kami dito kasi nakita namin yung potential ng aming lugar for the tourism, ecotourism. Meron na kami ring ordinansa na protektahan rin yung aming mga turista na huwag silang mabastos dito. Sa ngunyan deklarado na kan Barangay Como Protected Area ang Colgante River, kaya yaon naan sa indang mahigot na pagbabantay sa lugar. Pigpapangalad naman ang pagkwari, mantang igwaman ng pinalidad ang siisay mga turistang mawalat ng basura sa lugar. Ang protection dito, hindi na ito makwari, maiwasan dito yung quarrying, excavation, para ma-preserve yung kagandahan na natural ng Matakong River. Kasabay kan pagpapagayon pa kan lugar, asin para mas magdakol pa ang mga bisita, piglalapigutan naman ngunyan kan barangay na mapakarahay ang agihan pasiring sa Colgante River. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, may panamit na ang biggest family drama kan 2024 gikan sa Kapuso Network na Pulang Araw, gikan sa Bayang Hindi Na Pasisiil. Iyan ang vibes kan Independence Day plug kan pigaan tabayanan na drama serye. In character na ang bidang sinda Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco, asin Alden Richards, kaibanan si Dennis Trillo. Madadala na ang Pulang Araw sa Netflix puon July 26. Asin puon July 29 man sa Kapuso Network. Napakalaking bagay nito sa akin dahil sabi ko nga, parang isa ito sa teleserye na proud akong maikukwento sa mga anak ko pagdating ng araw. Nakatulong siya sa akin para mas ma-appreciate yung buhay natin bilang Pilipino. Nakaka-proud maging Pilipino. Because of this teleserye, makikita ng mga generations now, yung mga present na nandito, mga Pilipino, na ganon yung sacrifice na ginawa ng mga Pilipino noon. Bibigyan natin ng larawan yung mga kwento ng ating mga lolo't lola sa atin. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hale sa Manibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Inulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan.
Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon, asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.